So in this video, we will be exploring different ethical dilemmas in the Philippines by listening to the views and opinions of people from different backgrounds. These issues challenges our sense of morality, justice, and social responsibilities. We focus on three major concerns. The first one is the death of Eman Atienza and responsible use of social media. And the second is the corruption of flood control projects and public accountability. And for the last is the war on drugs and its impact on human rights. Through these interviews, we aim to understand how Filipinos reason morally when facing complex real-life situations that affect individuals and society as a whole. Sir, Dr. Have you heard Eman Atienza or do you know her? Okay, so since you already know Eman Atienza, so have you heard an issue with regards to her death or the cause of her death? Okay, so with regards to that, I have a question. So, what should be our moral responsibility as citizens and social media users when judging or sharing viral incidents online that involve real people and ongoing investigations? For me, I think the thing that we should do, or for us to be know our limitations of sharing online stories, like contents on social media, is to know that we are accountable of our own actions. And for that, if, like for example, like Eman, so at first, diba, there are people sharing that they blame their family for that situation, like Kuya Kim, ilahang giblame niyang father na nganong nagsikog siya kay gibiyaan siya. Well, in fact, kay na ano mga kuan na siya na siya recent nga mga kuan in the past, like attempts of suicide, and they blame Kuya Kim, his father, for that unfortunate situation kay nga nang gibiyaan siya dito sa US nga siya ra isa. And then some people believe nga dili to siya dapat buhaton kay na siya recent attempts. Well, pag-explain ni Kuya Kim after sa with his interview in TMJS, diba, we are being enlightened with the happenings. So they let Eman to be in US to follow her dreams to be a content creator. So that is such a beautiful thing to do, for especially for families na i-let go nila o i-follow, hayaan nila ilang kanang children i-follow ilang dreams. So anak lang ako ang kay wala kang pud siguro nagkulang, or there's no kanang kuan bitaw nga pagkukulang si Kuya Kim anak kay before pa sa death ni Eman kay nag-contact man pud sila, diba? And then dito na ko nakuha nga nadyo mga uban nga tao nga kanang mag-spread og kuan disinformation o mga misinformation kay tungod lang sa ilang own opinion. So you have to think na accountable ka sa tanan nimong actions nga ginabuhat nimo, even if sa social media ra na. So before you post something, you have to check the sources, and then also check the people who are involved in that situation, especially kapag yung mga immediate family nila, kasi sila may nakabalo first and foremost sa situation o kung sa yung tinugyan hitabo. And then sa uban kong mga tao nga mag-comment sa mga comments bitaw nila online, kay nalabian na pud sila ka kanang kuan bitaw negative bitaw, like kanang magkuan sila nga ano daw nakitabo maghimo sila ko galing nga situation nga nahitabo daw ni Eman kay tungod kay DDS siya, diba? So para na ko kay we have our own preference manggod, and especially kang Eman na siya own preference regarding sa yung political nga kuan principles niya. And then dili na siya isa ka rason para i-bash ni mga tao, and then nakabalo naman siya kasi yung situation nga she was an advocate for mental health. So, na siya ongoing ng mga mental health nga struggles. So,
o ang mga tao pa sige mag-comment ta, i-bash nila maayo din. Pagkaulahin na din nila matanto nga kung ano, wala na ang tao, mali din nila ang ginahimo permanente. Like, mag-blame na din sila sa isang usa rin, pa din na manggutan nga little kindness, well in fact, wala na tayo mahimo sa situation nga masave pa sa Eman kay nahumana na sa. So, we have to be respectful, and at the same time, as I have said, we have accountability for our own actions, and then we should kanang atong patapuson na ng mga investigations ay hata mag-judge or mag-conclude og ato ang opinion. Thank you, sir. Good afternoon, sir. Yes. Our question is, what moral responsibility should government officials and contractors uphold when handling public funds intended for the safety and welfare of citizens? Para nako moral accountability, meaning they are accountable, they are responsible sa mga funds. Kung yung tawag accountability, dapat transparent. Kung siya pasabot sa transparency, truthfulness. Ang kanabitang ang pagkamatinud-anon, wala untay ghost, wala untay mga cut-off, override commissions, or kickback. So, para nako, muna ang ilang moral responsibility. Accountability and transparency of handling funds, public funds. Okay? Okay. So kaniyang question niya, can taking another person's life ever be morally justified in the name of peace, order, and nationality security? Para sa ko pwede ra siya, depende po sa ginabuhat sa tao. Siguro kung palitan magamit lang ang kuan, pero pag once na gano'y pag ang tao nga ng sobrana nag-aapang niya sa isang katawo, para nang mangawat, para nang mga nato sa mga silingan, ang wana daga na sa gibuhat yung final, para nang mga tulis nakapatay siya, para nang rape ka na sa kuan, pwede angay gina siya yun kaysa makamong sa ubang tao, makadamay pa sa ubang tao niya. Sapod mas grabe ang kuan. Pamana na ako ang kuan. Ay, salamat ya. So, good morning, sir. Thank you for allowing us to have an interview with you. So, we are from MSU MCST, a fourth-year student taking the secondary education. So, sir, since we know today that we are facing the current issue of the government right now, which is the flood control project. So, we would like to ask about your opinion, sir, regarding this issue. So, my question, sir, is that what moral responsibility should the government officials and contractors uphold when handling a public funds intended for the safety and welfare of the citizens? So, for me, ako ang opinion about the moral responsibility na dapat possess sa isa ka government official and contractor. At least these two na sila, transparency and integrity. Napaingon na dapat honest. So sa kalahian ulit kung honest o transparency. Kung honest ka, kung na-question na pila ka kabilya ang ipansak nila o igamit, sortir kasi noon na ingani kami limiter, honest na ka. But if you are transparent, imong ipakita, wala pa namutan na ang mga citizen, mga mulupyo, sir, kani ang among ibutang na mga kabilya. Ingani kabaga, para ingani. I-transparent, i-explain nga nakabaga, hindi siya substandard. Kung honest lang ka, isulti ra nung usay na alira. Pero wala niyo mag-isulti nga nung kana imong ibutang, di ba?
So wata ka ba, honest ka, pero imong gibutan dala day nipis. Wala imong explain sa kamunupyo na pwede na siya maguba. So if una kay transparency and integrity, imong isaulo implementin na dapat ang akong project pulido, dili siya substandard. Kay imong una-una na I have the integrity na kuwapo ang reflection sa akong flood control, dili siya substandard, kay maapektuhan na mong integrity. So dako kayong question about kanang sa flood control. So ila po nang ginbestigahan kung gagawin po ang investigation karon sa karon na issue, pero kita mismo una ang nag-reflect sa mga official na kita ang ibutar. Kung ni-reflect po na ito, kinsa itong ibutar. Kung ibutar na ito, kapalutang korap, kay gibayran ta. Kasi, patay mahimo, mukurap na siya. Kay kamo mismo, kita mismo mga katawhan, niboto sa iya. Kay, ang mga politician is the reflection kung saan nasa community. Kung gusto sa community, dili korap ang ilang official, na mudagan na dili korap, ilang putaran. So, ilang giputaran kay korap, ni kuha sa kwarta, ilan na sala po. So, kita tanan na all around domino effect. Kung si official or mga contractor dili korap, safety ang komunidad, walay baha, kita pud komunidad dili po ta mabalaka kung isa tong ibutang kay kita mismo dili man ta papildi sa kwarta during the election, di ba? So, at least karon going investigation, then let's see na lang unsa ilang unsa ilang findings, og hopefully this coming election kapag natakin sa itong butara, di ba? So that's all ako. So I have an upcoming question, sir. So if we elect pohon-pohon leaders with integrity, what might be the result or what might be the effect of this project to us as a citizen of the Philippines? Wala. Kung domino effect, kung wapo ang atong kan, maayong leader, tanan kwarta, actually ang Pilipinas dato, ang Pilipinas dato, kwarta ka, billion. So kung ano kung buto na mo, ang Japan, nakaposta sila kato ilang flood control project. Less than 200 billion ang ilang nagasto ato. Ato na korap is 900 billion. Buto na kaya mo sa Japan na 200 billion ang ilang flood control. Ganun, di man sa Pilipinas na kung kulang lang ito is ang kita mismo mga Pilipino, kaysa itong gibutaran mo na, kung wapo itong kan mo, maayo, na kasaligan, may problema. Good ang itong pag-abot sa smooth ang itong going sa itong government. In the same time, kung wapo ang pagdala, dili, walay korap, kita po mismo safe ta. Dili tama itong mabalaka sa ato ang mga project, walay under corruption. Kita talaga ang community maka-affect sa kagamay na butang mapiktuhan gitran community, balik kung usa kay na yung decision ng isa ka family, community mo na ingon lang family ang center sa tibuok community, building block ng ganang family, from neighbors, the neighbors sa community, kita tanan magtinabangay na ay moingon ta building a community is hand to hand yun. Dili ta pwede na ako kanira na pamilya among lihok, no, kitang tanan para kung natay elect kitang tanan na nakabalota na kana siya na official is na integridad. So kaulo ta pagka nasalig ta, wala siya niagi og corrupt, wala siya niagi pagbabayad, wala siya ni hatag sa ito pagdaog gamit ang kwarta. Siyempre, ikang pang-korap, gamit kay pang-kwarta para pagkadaog mong bawi. Ika na, di ba? Kung dili korap ang imong kuan, pagkadaog niya, sure na ta, dili po na korap ang iya management. Ano na gano'n mo? Pastorya. Sige, sir. Thank you so much, sir. So good morning, ma'am. So have you heard about war on drugs? Yes. So I have a question about that topic.
Can taking another person's life ever be morally justified in the name of peace, order, and national security? Siguro miss kung grabe na ang sitwasyon. Yes. Nganong ay unsa may imong opinion about sa kuan lang? Nganong maingon man ka nga depende sa Sitwasyon. yes ma'am. Kaya na mo giuban nga kanang dili na nimo siya ingon nga madala o rehab, dili na sila magpadala sa rehab. So maglisod na siya, lisod na nimo siya i-control. So how much more kung imo lang siyang pasagdan, sumusamot. So mas grabe ang sitwasyon kung makapanakit na siya. So unsa may stay buhaton kung makapanakit siya or siya na lang sakit ba siya ang nunaon, di ba? Okay. Sa panahon karon, honestly, diha gid sa among lugar gani na agyud. No, ang palibot karon dili na gid safe labi na kung kana ang misbutan. So, para sa ako, yes. So, thank you.